Yung iba sa inyo parang binlock kayo nitong person mo, mga kapiksi, and yung person mo parang he or she is trying to be responsible dun sa other person, hindi sa'yo. Kumbaga, lalo na kung, let's say for example, kayo wala kayong anak, tapos sila nagkaroon ng, siya nakaabunda siya ng iba. Parang wala siyang ibang choice, or parang mas pinili niya yun, mga kapiksi, dahil sa obligation, dahil sa responsibility, guys. Hello guys, hello Scorpio. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So, titingnan natin yung nararamdaman sa inyo ng inyong partner o specific person. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. Pwede ma-pick up yung energy nyo guys, pwede ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, mga kapiksi, baka nandun yung energy nyo guys. So, tingnan natin yung mga energy surrounding your relationship guys. We have separation. Meron din tayong grounding, mga kapiksi. And meron din tayong sunglasses energy. So, dito guys, ito yung mixed emotions yung nakikita natin. Nagkakaroon ng mixed emotions, mixed energy sa inyong relationship. Kasi for some of you, with this separation energy, ibig sabihin parang nandun na kayo sa stage. Kung hindi pa kayo naghihiwalay, mga kapiksino, nitong person mo, nandun na kayo sa stage na parang pwede na maghiwalay. Nandun na yung sadness, nandun na yung pagiging bitter, mga kapiksino. And parang hindi na kayo sigurado what the future holds para sa relationship nyo. Yung iba sa inyo guys, feeling ko LDR kayo nitong person mo, or pwedeng no contact na rin, kaya nandito na yung separation. Kumbaga, pwedeng no contact, pero walang closure. And hinahanap-hanap nyo yung person nyo, or hinahanap-hanap nila kayo, mga kapiksi, pwedeng namimiss nyo yung isa't isa, guys. Pwedeng hindi lang ikaw yung nakamiss sa kanya, pero pwedeng naiisip ka rin itong person mo, kung sino man yung nag-initiate ng no contact, mga kapiksi. But nakikita din natin na kumbaga nang hinahanap, no, with these sunglasses, hinahanap-hanap, nag-i-stalk, nakikibalita, lalo na again guys kung no contact, kasi pag no contact parang separated na rin, kasi nga hindi na nag-uusap, diba? So, nandun yung nang i-stalk ng profile sa social media, nagtatanong-tanong, nag-aantay sa cellphone kung kailan magte-text. Parang every time nagigising kayo, chine-check nyo, may text na ba, may balita na ba, ganyan. And kung nagtatanong-tanong din kayo sa mga kakilala nyo, nag-aantay din kayo ng update or balita sa kanila, mga kapiksi. So, medyo aligaga, guys. Pero yung iba naman sa inyo, guys, you're trying to stand on your own, no? Kumbaga parang kakayanin ko to kahit mag-isa lang ako. Kumbaga parang kinakaya nyo tumayo ulit, no, with this grounding energy. Sinusubukan yung hindi magpa-apekto dun sa nangyayari, in short, guys. Pero kaya nga sabi ko, roller coaster of emotions ito. Parang mixed emotions. Sometimes okay, sometimes hindi. Pero most of the time, hindi kayo okay, mga kapiksi. Kasi, especially kung wala talagang closure, yung inyong relationship, guys. Okay? Pero sabi ko nga, guys, wag nyong sa mga no contact especially, no? Wag na kayo mag-antay ng closure because no contact means closure. Kapag ka hindi nila kayo kinontak, kahit anong gawin nyo, it's already a closure for them. So, bakit nyo pa aantayin na sabihin nila sa inyo na harap-harapan na ayoko na, tama na, diba? It's already their way of saying ayoko na, tama na.
wala nang pupuntahan to, ganyan-ganyan. So, wag mo nang pigaan ng kalamansi yung sugat mo kasi mas mahapde. Okay? Alright. So, comment down below, Scorpio, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Shuffle natin to, guys. Tingnan natin yung nararamdaman sa inyo ng person nyo. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sabay-sabay tayo, guys. Magpayaman ngayon, 2024. Mag-avail na kayo ng course kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, mga kapiksi, dahil ngayong April, no? April na pala. Magbibigay tayo ng 200 pesos na discount sa lahat na mag-avail ng course, guys. Kaya mag-avail na kayo. Sobrang ganda niyan. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo, guys, na specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, mga kapiksi, pwedeng money or career, pwedeng kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Scorpio, guys, kayo represent ng King of Cups. Ito yung ating feelings energy. Merong presence dito, guys, ng earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaaring may earth element sa inyong natal chart or earth sign yung person mo. Pero I'm sensing this is another person, mga kapiksi. Parang may third party sa relationship nyo. And yun yung naging cause ng panlalamig sa'yo ng person mo. Parang nakita siya ng bago. And ano to, guys? Parang temptation. Tukso, no? Oh, tukso. Parang tukso to, guys. Pwedeng nagkaroon sila ng one night stand or natukso, ganyan. And for some of you, guys, pwedeng tinatago sa'yo ito nitong person mo. Or kumbaga ayaw niyang malaman mo. Pero parang pwedeng nabuntis niya itong person na to, mga kapiksi. And yun din yung isa sa reason kung bakit nanlamig siya sa'yo. Yung iba sa niya parang binlock kayo nitong person mo, mga kapiksi. And yung person mo parang he or she is trying to be responsible dun sa other person, hindi sa'yo. Kumbaga, lalo na kung let's say for example, kayo wala kayong anak tapos siya nakaabunda siya ng iba. Parang wala siyang ibang choice or parang mas pinili niya yun, mga kapiksi, dahil sa obligation, dahil sa responsibility, guys. Pero hindi ko nararamdaman na parang mahal niya na rin yung other person, mga kapiksi, or pwedeng nagkakaroon na rin siya, nade-develop na rin yung feelings niya dun sa isa kahit na parang bago-bago pa lang, guys. Meron talaga ganun. Kahit na, let's say for example, matagal na kayo, tapos meron siyang bago nakilala, tapos sasabihin niya na mas mahal niya yun, ganyan. Pero yun, may mga ganun talagang eksena. Pero kung i-explain, sabi, no, hindi naman ako scientist or hindi naman ako sa science, pero sabi nila it's because of the dopamine ng mga lalaki. If ever man lalaki yung karelasyon nyo, guys. Yes, namimiss kayo ng tong person mo. Yes, hinahanap-hanap nila kayo. Actually, naiisip nila yung mga happy moments nyo, guys. Pero naiisip niya rin yung betrayal niya sa iyo kapag ka naaalala ka niya. Okay? So, bittersweet ito. Medyo selfish itong person mo, guys. Parang ayaw kanyang mawala, pero hindi naman niya kayang panindigan ka kasi parang ayaw niyang mawala yung iniisip niya yung mga happy moments niyo, pero ayaw niya rin mawala yung isa.
So, parang gusto niya parehas. Pero kung papipiliin siya, mas pipiliin niya yung other person kaysa sa'yo. And that's because, every time na naiisip ka niya, yes, pwedeng may feeling siya sa'yo, pwedeng may feelings din siya dun sa other person, mga kapiksi. Pero, for now, mas matimbang yung other person kaysa sa inyo. And sabi ko nga guys, kapag ka naiisip nila kayo, naiisip nila yung happy memories nyo, but naiisip din niya yung betrayal niya sa'yo. So, kumbaga parang guilty ang peg nitong person mo. Guys. Alright? So, comment down below, Scorpio, if feeling nyo naka-resonate kayo, mga kapiksi. Ganun talaga minsan guys, pagka love reading, masakit sa dibdib minsan. Tingnan natin tong mga mensahe sa inyo ng inyong person. Ayan, I can't stop thinking about you. Iniisip ka talaga niya kahit na pero I'm sensing na dahil din sa guilt, no? Kaya ka iniisip nitong person mo. I love you unconditionally. So, kaya nga sabi ko sa inyo guys, parang mahal ka ng person mo pero may feelings na din siya dun sa isa. So, yeah. Pero, yung isa yung, at least dito sa spread na to, nararamdaman ko na parang mas pinipili ng person mo yung other person kaysa sa inyo, mga kapiksi. Kahit na sabihin niya, mahal ka niya, pero parang natali siya ng obligasyon doon sa other person, mga kapiksi. Pero, iniisip ka pa rin nitong person mo. Eto guys, parang hindi niya to nasabi sa'yo or hindi niya masabi or wala na siyang pagkakataon na sabihin sa'yo na mahal ka niya. Lalo na kung sobrang compassionate ka. Pag sinabing compassionate guys, yung parang hindi ka man lang nagagalit sa kanya, palagi mo siyang inuunawa, palagi mo siyang yun yung namimiss niya, no? Yung kahit na gano'n siya kasama, kaya mo siyang patawarin and kaya mo siyang tanggapin. Pero wala for at least for some of you, no, parang kahit na ganun, may mga unforeseen or parang unavoidable circumstances, kagaya nga nato, especially kung nakabuntis yung person nyo. Alright? So, comment down below, Scorpio, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa reading na yan, mga kapiksi. Ito yung ating mga relationship subliminal, guys. Pwede nyo pakinggan para makatulong sa relationship nyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.